Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga ba inyong mga katabi? Katatapos lang ng Easter. At nakita na naman natin kung paano ang mundo ay nagkaroon ng reenactment ng nangyari sa Panginoong Jesus. Diba? Pagpapako sa krus, paghahagupit, at kung ano-ano pang mga bagay. Yung mga may hilig naman sa Facebook, hanggang doon sa krus, nagpo-post doon. Diba? Nagagalit ang iba. Respeto naman. Yan ang nakita natin. Ito naisip ko, ano ba talaga yung pinakamahalagang dapat maunawaan ng isang tao patungkol sa krus? Wala tayong krus na nakalagay dito. Minsan may nagtatanong, bakit wala kayong krus? Bakit hindi kayo nagpo-krus? Pero alam nyo, ang pinakamahalagang dapat nating maunawaan ay yung message behind the cross. Yung the real thing na gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Jesus died so we can have a deep, intimate, personal relationship with Him. Sa Godhead, di ba? Naniniwala tayo sa Trinity. Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero sino ang namatay sa krus? Si Jesus. Naniniwala ba tayong lahat doon? Amen. Wala namang atheist dito. At sa pamumuhay natin ito, sa mundo, kaya sinabi ng Panginoon na ako'y naparito upang, di ba, to give you life, an abundant life, yung real life na gusto ng Panginoon na maunawaan natin. Bakit iniisip ng mga tao, ba't ang tagal-tagal ko na nauupo sa church? Hindi ko maranasan yung sinasabing abundant life na yan o real life na yan na sinasabi ng Biblia. Baka meron pa tayong hindi nauunawaan. So ngayon, pag-usapan natin, what is this? What's the real thing? We have a responsibility to live in a right relationship with God, but we have two choices. Bawat tao na nagdesisyong magpasarap ng kanyang buhay sa Panginoon ay merong responsibility na to live a right relationship with God. Bakit usong-usong mga counseling? Kumikita ang mga counseling office. Sino mga graduate dito ng psychiatry, psychology? Meron akong kilalang graduate ng naka-major sa counseling. Bakit? Ba't maraming pumupunta sa mga taong nasa ganyang linya at nagtatanong? Di ba tinatanong nila, ano gagawin sa buhay nila? Ano gagawin sa mga anak nila? Marriage counseling, parenting. Hindi ba't kaya nagtatanong ang mga tao? Kasi gusto nilang malaman ano ang dapat naming gawin para ang relasyon namin sa asawa, sa anak, sa kapwa, at sa Diyos ay maging maayos. Para malaman ng tao, kaya siya nagpapakounsel, di ba? Para malaman niya kung ano dapat niyang gawin sa buhay niya. Tama po ba? Ba't tayo humihingi ng payo sa mga pastor o sa mga nakakaangat sa atin spiritually? Hindi ba humihingi tayo ng guidance and direction? Bakit? Kasi dinidesire ng tao na maging maayos ang buhay niya at magkaroon ng right relationships. Hindi ba? Ang gusto natin magkaroon ng right relationship. Ngayon, iniisip ng tao, meron siyang dalawang kaparaanan o ang mga tao ay lumalakad o gumagawa sa ganitong kaparaanan. Una, by works. Living by works. Sa gawa. In the Old Testament, ibinigay ng Panginoon, God the Father, ang batas. Di ba? Through Moses. Isinulat sa bato. Tama po ba? At gayang-gaya na naman natin. Di ba? Nakasulat sa bato. Dalawang malaking tapyas ng bato. Walang masama sa batas. Pero titingnan natin mamaya, ano ang naidulot nito sa atin. Yun yung tinatawag na Old Covenant, yung law. Noong unang panahon, kapag nagkasala ang tao, kailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng dugo. Di ba? Eh, anong dugo yun? Menstruation? Pwede? Hindi pa pwede. Marumi yun eh. Kailangan malinis. Di ba? Anong nag-aalay ng mga hayop? Di ba? Depende sa kaya mo. May kabayaran. Sapagkat the wages of sin is death. So, kailangan yung kasalanan natin, para hindi tayo mamatay, kailangan nating bayaran. Ano yung binabayad? Yun nga, mga alay, mga handog, di ba? Pinapatay at yung dugo na yun ang nagiging dahilan para luminis tayo. Yun yung law, yun yung Old Covenant. Ang ibig sabihin ng Old Covenant, all things came from us and nothing came from God.
ginagawa natin lahat para tayo patawarin, para tayo luminis. We produce our own righteousness. Pero alam niyo ba, ang sabi sa Romans chapter 10 verse 4, the end of the law is in Jesus Christ. Yung end ng law ay dumating o naganap nung dumating ang Panginoong Jesus at nagkatawang tao at ipinakaw sa krus. Doon, nawala ng bisa. Yung batas. Kaya nga, pinagbibintangan siya ng mga Pariseo at Eskriba. Dumating yung Jesus na yan. Isang, tawag sa kanya? Rebelde, di ba? Ayaw sumunod sa gobyerno. Pero ano sabi ng Panginoong Jesus? Hindi ba lang sabi niya, I did not come to disobey the law, but to fulfill it. Di ba hindi ako naparito para pawalang bisa yung batas na yan, kundi para tuparin ito. Ngayon, ipinangita ng Panginoong Jesus kung paano yung pagtupad sa batas. Talaga. Ngayon, isipin ng mga tao, bakit may law? Bakit ba kailangan may law? Kasi kung wala namang law, walang transgressions. Walang batayan ng tama at mali. Tama po ba? Walang pakundangan lahat ng tao. Gagawin niya lahat ng gusto niya gawin kasi everything is right. Di ba? So, kaya merong law. Ngayon, ano yung ikalawang kaparaanan? Nakapaloob dun sa law yung legalism. Ano yung sabihin ng legalism? Narinig lagi natin to, legalistic. Keeping the law gives merit before God. Hindi pa yun yung number 2, ha? Nakapaloob pa yun sa number 1. Iniisip ng isang taong legalistic. Di ba? Kailangan ko magbasa ng Biblia para maging karapat-dapat ako sa Panginoon. Kailangan ko mag-pray ng isang oras. Kailangan mahaba ang damit. Kailangan hindi nakabuka ang bibig pag tumatawa. Di ba? Alam mo yung legalistic na tao, lahat nakapatay sa batas. At ang isang legalistic na tao, ganoon din siya sa ibang tao. Pag nagkasala ang kapwa niya, hirap na hirap siya magpatawad sapagkat hindi niya nakikita ang grace at saka mercy. Hindi niya naranasan. So, ano ang ginagawa ng legalism sa atin? Ang ginagawa nito, pinuprostrate tayo, pinapagod tayo, sa kasisikap natin na maging karapat-dapat tayo sa Diyos, pero totoo nun, di natin kaya. Amen po ba? Hindi natin kaya sa sarili lang natin. So, anong ginagawa ng legalism o ng law? Tradition. Ito gusto kong matutunan natin ngayon. Lumaya na tayo sa tradisyon. Na-o-offend ng iba pag binabanggit ang relihiyon. Sinasabi natin dito, Jesus did not come to give a religion but a relationship. Itama lang natin ang ating pag-isip. Yung tradisyon na natutunan natin, batas. Kailangan mo gawin to, kailangan mo gawin to. Pag di mo ginawa to, hindi ka mabuting Kristiyano. Pero ang pangalawa, kaya naparito ang Panginoong Jesus. By grace. Ibinigay niya yung kanyang grace. Di ba nakalagay sa dyan? Nakita natin yung kanyang grace. In the beginning was the Word was God, and the Word was God. And in verse 14, ano sabi doon? The Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ano ang pumupuno sa Panginoong Jesus? Grace and truth. Sabihin na natin, grace. Grace. Sabihin natin, truth. Truth. Kaya sino mga napalataya sa Panginoong Jesus ay dapat na meron din grace at makatanggap ng truth. Hindi na tayo nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi na tayo nabubuhay sa law. Yung old covenant, everything came from you and nothing came from God. But the new covenant, ito yun. Everything came from God and nothing comes from you. Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, di ba? Dahil daw saan? Pananalig. Di ba? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Matagal na natin alam yan. Pero how deep we understand this? Nawala ang batas or nag-end ang batas, ang law, nung naparito ang Panginoong Jesus. So mga kapatid ko, paano tayo magkakaroon ng malalim na relationship kay Lord? We must live in the new covenant. We must live by grace. Kapag lagi tayong tumitingin sa ginagawa ng isang tao at pinagbabayad natin siyang pilit sa kasalanan niya,
namumuhay pa rin tayo sa batas. Naranasan niyo bang may nagkakasala sa inyo? Tapos ito gagawin mo, okay, pinapatawad na kita, pero hindi mo kakausapin sa loob ng isang linggo, isang buwan, o isang taon. That way, pinagbabayan mo siya. Maraming kaparaanan ng tao para pagbayarin ang kapwa niya sa mga kasalanan niyang ginagawa. Hello? Hi! Pero kung tayo ay tumanggap ng grace and mercy mula kay Lord, dapat din tayo magbigay nito. We cannot give what we do not have. Kung naranasan natin yung mercy ni Lord, makapagbibigay din tayo. Pero alam mo, kapag hindi natin naranasan ng mercy, hirap tayo magbigay nito. Amen po ba? Mahabagin ba kayo? Sino mga mahabagin dito? Ikaw ba ay puro ng grasya? Pag nagkakasala sa'yo isang tao, isang-isa na lang, namumuro ka na. Ganun ba tayo? O hindi tayo naglalagay ng limitasyon o binibilang natin? Di ba si Pedro? Nung una, ganun siya eh. Lord, hanggang makailang beses namin dapat patawarin ang kapwa namin. Makailan daw? Maka 7 beses ba? Akala niya banal na siya noon. Pero ano sabi ni Lord Jesus Christ? 70 times 7, ha? Umiikot ang ulo ni Pedro. Hindi niya makompute. Pero anong gusto sabihin ng Panginoon? Huwag mong bilangin yung pagkakasala ng kapwa mo. Kung ikaw nga, hindi binibilang ni Lord yung mga kasalanan mo eh. Amen po ba? Amen. The moment na nagdesisyon kang buksan ang puso mo, ito yan yung grace. Gusto kong unawain natin ngayon, once and for all. Kasi, hindi magiging malalim ang relasyon natin sa Panginoon kapag hindi tayo lumaya sa batas na ito. So, gusto kong unawain natin ng grace. Paano nagsimula ang ating relationship kay Lord? Kayo, hindi ko alam kung anong experience nyo, pero ako, naalala ko, naka-attend ako ganyan din, ng setting, nakaupo ako, 16 years old ako no, first year college. Ibinay ng kapatid kong pastora, makatira ako sa isang bahay na born again yung landlord, para nang sa ganon, ma-puwersa kami umaten. Pero hindi naman ako pinapuwersa umaten. High school pa lang ako, gusto ko na yung mga about sa Diyos. Kaya lang, hindi ko ba alam eh. At nung una akong umaten, there's nothing special, hindi naman nagtayuan ng mga buhok, mga balahibo ko. Wala naman, nakapakinig ako ng Word of God, okay lang. At nung pangalawang pakikinig ko ng Word of God, okay lang din. Pero isang bagay napansin ko, dumating ako sa point na ito yun eh. Nagsimula ang relationship natin kay Lord when we come to the point na i-end yung ating focus sa ating mga sarili. Alam mo yun? Dun sa point na end ng ating sarili at magsisimulang si Lord ang kikilos. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin natin merong bahagi ang kabaitan natin sa kaligtasang ito, namumuhay pa rin tayo sa batas. Hindi yung kabaitan mo, hindi kabutihan mo, kundi yung grace ni Lord. Amen? Ano mo yun yung maranasan mong Lord? Isinusuko ko lahat. Pagod na ako sa mga kasamaan kong ito, sa mga kakulangan kong ito. Nung nakarinig ako ng Word of God, kasi akala ko ba mabait ako. Lumaki kong iniisip ko mabait ako. Bakit? Kasi sa bahay, pag magagalit si tatay, bawal magsalita, bawal magreklamo. Pinalaki kami parang militar. Bawal ka maglabas ng damdamin, no? Kaya hirap ako na, alam mo yun, mag-express ng sarili. Kasi gano'n kami, nakatungtong sa numero. Huwag kang maingay, huwag kang iiyak. Huwag kang magreklamo. Alam mo yan? So, ang naging root sa akin, bitterness. Lumaki akong bitter. So, ngayon, nung nakilala ko pa ganun, hirap na hirap ako ngayon doon sa root ng bitterness kasi ang laki-laki na eh. Dito ngayon nagsisimulang mag-operate yung relationship natin kay Lord. When we came to the end of ourselves, and then we surrender to God, Lord, eto ako, ang dumi-dumi ko, ang sama-sama ko, di ba? Kunin mo ako, lahat sa akin, ikaw na mag-operate dito. At alam mo kung ano sabi ni Lord? Okay. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi, ibinigay mo lahat sa Kanya yung right para baguhin ka at mag-operate sa buhay mo. Amen po ba? Doon nagsisimula yung malalim na relationship natin sa Panginoon. So, righteousness, kung paano sinabi sa atin ni Pastora Jane na nakaraang linggo, we do not earn it by our good works, but we are being justified on the basis of our faith in Christ. Yun ang ating righteousness. So, sa krus, ang nangyayari dyan, there's a double substitution. Ganyan tayo eh, marumi tayo.
Ang dami nating kasalanan, pero anong ginawa ni Lord? Yung ating karumihan, hinubad niya. At anong inilagay niya? The robe of righteousness. Double substitution. Una, He took our sins. Ito tayo, ang dumi-dumi natin. Alam mo kung anong ginawa ng Panginoon? Kinuha niya lahat. Diba? Sound effect pa. Kinuha niya lahat. Nung nag-surrender ka, diba? Wala na. Alam mo, hindi makapaniwala ang ibang tao dito. Yun lang, wala na akong kasalanan. Binuran na niya lahat. Sabihin nga natin, binuran na niya. Binuran na niya. At hindi na niya inaalala pa. Your sins and your lowest deeds you will remember no more. At yung second substitution, He imparts His righteousness to us. He imparts His righteousness to us. So, nung hinubad na nung tinanggap natin si Lord, sinurrender natin ang ating sarili, di ba? Lahat ng karumihan mo. At ngayon, eto naman ang naganap, He imparts His righteousness. Pumasok ngayon yung righteousness ng Panginoon sa'yo. So, you are righteous in the sight of God. Ito yung substitution. Every time na lumalapit ka sa Panginoon, you are hidden in Christ. Hindi ikaw ang nakikita niya, kundi si Jesus. Kaya mga kapatid ko, every time na nagkakasala tayo, huwag tayong dadating sa point na ayoko nang umatay, hindi na ako karapat-dapat kay Lord. At kahit sino man ay walang karapatang humusga sa kapwa niyang nagkakasala, na wala na siyang karapatang umatay sa church, sapagkat si Lord ang naglinis sa kanya. E ngayon, iniisip ng isang tao, paano yun? Ibig bang sabihin nun? Lahat ng kasamaan ko, alam mo yan, yung mga attitudes natin ay nawala na rin? Hindi. Andun pa rin. Kaya lang, ano inalis niya? Yung mga sins mo na nagawa mo. Ngayon, nagsisimulang mag-operate sa atin yung righteousness ni Lord. Nandiyan na siya sa'yo, di ba? Christ in you? Minsan, di mo madama nga eh. Parang, wala naman nagtayo ang balahibo sa akin, di naman umiikot ang ulo ko. Parang wala. Pero mga kapatid ko, makikita mo kung nasa si Lord. Nagkakaroon ngayon ng kakaibang desire sa puso mo na sumunod sa Kanya at magbagong buhay. Hindi sa pilitan, alam mo yung trying? I'm trying to do good, I'm trying to change my life. Mapapagod ka. Ilan sa inyo yung mga napapagod na nakababago ng kanilang buhay? Taas ang kamay. Yung pagod na hindi ko na kaya. Because you are trying. Do not try by yourself. Try God. Amen. Si Lord ang nagbabago sa atin. Hindi mo napapansin, pero yung desire na yun, biglang napunta dyan. Kapag mahal natin ang Panginoon, nag-aangat ka na ngayon na sumunod sa Kanya kahit mahirap. Kahit masama tayo, kahit masama pinanggalingan natin. So, ang cross, huwag natin kakalimutan, it's not just a transaction for us to escape from hell. Inisip ng iba, ang cross ay para lang di tayo mapunta sa impyerno, merong dalawang substitution at huwag natin kakalimutan yun. Kinuha na ni Lord lahat ng kasalanan mo. Sabihin mo sa katabi mo. Kinuha na niya lahat ng kasalanan mo. Ibig mo sabihin na, hindi na tayo ulit magkakasala. Magkakasala pa rin kasi tao tayo eh. We are humans. May mga kahinaan, di ba? Pero, do not hear what I'm not saying. Baka sasabihin nyo, okay lang pala yun eh, magkasala. We are living by grace. Mamaya natin makikita kung paano nagsisimula si Lord na i-mold tayo, dumaan sa process para makapagbuhay tayo na ayon sa looban niya. So, kung minsan pa nga, ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo maging malapit kay Lord, you know what is the biggest barrier for us to be close with God? Our good works. Ibinipris dito lagi, repent of your sins, repent of your sins, pagsisihan niyo ang kasalanan niyo, ba't di sinasabing pagsisihan niyo, mabubuti niyo gawa? Bago natin nakilala si Lord, Kasi may mga tao, hindi ko kailangan si Lord, mabait ako. Ako nga, alam ko, mabait ako eh. Pero kung nakita ko si Lord, nakilala ko si Lord, saka ko lang nakita ko, masama pala ako. Hindi nga ako nagsasalita ng masama, nandun naman lahat sa loob. Hello? Ang ganda-ganda ng mukha natin sa panlabas, pero ang kalooban naman natin. Hello? So mga kapatid ko, merong process na gusto ng Panginoon na daanan natin. Yan yun. At the cross, nagkaroon ng justification. Ano ibig sabihin ng justification? God sets us free from the penalty